Matapos na maling maakusahan ng pagpatay ang isang gamer, nagpasya ito kasama ang kanyang mga kaalyado na hanapin ang tunay na salarin at patunayan ang kanyang pagkakawalang sala. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng Korean movie na Fabricated City mula sa taon ng 2017. Ang binatang si Kwon na dating taekwondo champion at isang atleta ay ginugugol ang kanyang araw sa paglalaro ng games sa isang internet cafe. Siya ay walang trabaho, ngunit ang kanyang gaming skill ay kakaiba. At sa online game, ang kanyang karakter na si Captain ay lubos na mahusay at may grupo at teammate na tinatawag ang kanilang sarili na Resurrection, at palagi nitong tinutulungan ang iba pang gamer at tila walang pakialam sa kanyang sariling lifeline habang tinutulungan ang iba pa. At isang araw, pagkatapos ng isang gaming session sa internet cafe, nakita nito ang isang cellphone sa malapit na may tumatawag at sinagot niya ito, at isang babae ang nagsalita sa kabilang linya. Sinabi nito na naiwanan niya ang telepono sa cafe at nais na ipahatid kay Kwon ang telepono sa kanyang bahay. At sa una ayaw iwanan ni Kwon ang kanyang paglalaro, ngunit nang sinabi ng babae na bibigyan siya nito ng $300 para sa paghahatid ng telepono, pumayag si Kwon at nagtungo upang ibalik ito. At sa bahay ng dalaga, nakita nito na nakabukas ang pinto at ang babae ay naliligo habang kinausap siya ni Kwon, at hiniling ng babae sa kanya na iwanan ang telepono sa mesa at kunin rin ang perang iniwan nito. Kaya kumilos si Kwon nang naaayon sa usapan, at bago umalis pinayuhan nito ang dalaga na huwag iwan bukas ang pinto dahil maaaring mapanganib ito para sa kanya. At sa sumunod na araw, habang natutulog si Kwon sa kanyang kwarto, ilang opisyal ng pulis ang pumasok sa kanyang bahay at si Kwon ay inaresto at inakusahan sa pagpatay nito sa isang dalaga. Hindi rin nagkaroon si Kwon ng pagkakataon na alamin kung ano ang nangyayari, at ang kanyang kamay ay puro dugo at ang sandata sa pagpatay ay nasa kanyang silid na puno ng dugo. Ang ebidensya ay tila tugma sa lahat, at ang DNA at fingerprint niya ay nasa apartment ng babae, at nakunan din siya ng CCTV sa lugar. Pati na rin ang kanyang similya ay nasa lugar, at siya ay inakusahan ng pagpilit sa isang minor na dalaga ng pagtatalik at pinatay ito sa pagsaksak ng ilang beses sa leeg at katawan. Naging viral ito sa social media sa loob lamang ng minuto, dahilan upang pandirihan siya ng lahat sa paggawa nito ng karumal-dumal na krimen. Ang ina ni Kwon na nagtratrabaho bilang isang nurse ay nagmadali sa istasyon ng pulis nang marinig nito ang balita tungkol sa kanyang anak, ngunit hindi ito pinayagan na makita ang binata. At nang maglaon, pinakita na namimigay ito ng flyer sa publiko na ang kanyang anak ay inosente at ito ay na-frame lamang sa kasong pagpatay. Ngunit ang publiko ay kumbinsado na si Kwon ang pumatay, kaya naman hindi siniseryoso ng tao ang nanay ni Kwon. Pagkatapos ay sinubukan nitong humiling ng tulong sa pampublikong legislative na si Min, ngunit hindi ito sigurado sa pagiging inosente ni Kwon dahil ang mga ebidensya laban sa kanya ay malalakas. At pagkaraan ng ilang araw, ang kaso ay dininig sa korte at ang lahat ng ebidensya laban kay Kwon ay iniharap sa lugar, at kasunod ng paghihigpit ng media, mabilis itong hinatulan ng korte at ipinakulong ng habang buhay sa isang maximum security prison. Hindi rin ito pinayagan na magkaroon ng parole, at kailangan itong magsilbi sa rehabilitation center sa loob ng 5 taon dahil iniisip ng korte na ang pagiging gamer nito at paglalaro sa maghapon habang walang trabaho ay ang nagpa-depress sa kanya. At yun ang dahilan kung bakit nito nagawa ang karumal-dumal na krimen, pagkatapos ay dinala ito sa mataas na antas ng seguridad na kulungan. At sa gabi, si Kwon ay parang isang inosenteng bata sa pagitan ng mga kriminal, at doon nakuha nito ang atensyon ng pinuno ng isang gang na si Mad Okso, at dinala siya ng isang bilanggo sa kanya. Ang mga gwardya ay pinagmamasdan ng eksenang ito at alam na si Kwon ay mabubugbog sa mga oras na ito. Ngunit sumenya si Ma na huwag silang guluhin sa kanilang ginagawa. Kaya sa unang araw nito, si Kwon ay binugbog ng labis, ngunit lumaban ito at sinuntok si Mad Okso bilang depensa. Labis itong ikinagalit ni Mad Okso, kaya naman siya at ang mga tauhan nito ay binugbog si Kwon ng husto. At nang dumating ang mga guard upang ayusin ang gulo, sinisi ni Mad Okso si Kwon sa pananakit sa kanya, kaya pinadala si Kwon sa isolation room sa loob ng 1 buwan. At nang makalabas si Kwon sa Bartolina, 2 bilanggo ang lumapit sa kanya at nagpanggap na nasa panig niya ang mga ito, ngunit sa katotohanan sila ay mga kumag at nais nilang sabihin ni Kwon ang kwento tungkol sa kanyang krimen. Nais nilang malaman kung paano nito pinatay ang babae, pagkatapos napilitin itong makipagtalik, ngunit hindi nagsalita si Kwon ng kahit na ano at iniwan sila. At nang maglaon si Mo at ang mga tauhan nito, ay nakita si Kwon at binugbog ito ng husto. May itinurok din sa kanya na isang bagay dahilan upang kainin ni Kwon ang kanyang sariling laman sa kanyang braso.
Siya ay binugbog araw-araw sa lahat ng panahon nito sa bilangguan at isang araw binisita ito ng kanyang ina sa kulungan kasama si Mr. Min at nag-aalala ito sa masamang kondisyon ng kanyang anak dahil alam din itong hindi maganda ang nangyayari sa kanya sa loob. At nakikita niya ito sa mga sugat ni Kwan at sinabi nito kay Kwan na siya ay makikipagkita sa isang tao na alam ang mga alibay ni Kwan kaya tinitiyak ng kanyang ina na nakikipaglaban ito para sa kanyang kalayaan at hinikayat siya na tiisin ang hirap sa kulungan. Sinabi nito na ayaw niyang maging ina ng isang rapist at hindi rin dapat mamuhay si Kwan bilang isang rapist. Ang mga salitang ito ay napaantig ang puso ni Kwan at pagkatapos nito muling bumalik si Kwan sa kulungan at pinagpatuloy ang buhay sa loob. Ngunit ang proseso sa pambubugbog ng gang ni Mo ay nagpatuloy at isang araw sa hapagkainan siya ay tinulungan ng isang nakikiramay na preso na binigyan si Kwan ng isang halamang gamot upang ilagay sa kanyang sugat. Naniniwala ito na si Kwan ay hindi isang killer at alam din ni Mo na hindi killer si Kwan kaya naman paulit-ulit siyang sinasaktan nito at nakita siya bilang isang mahinang target. Kaya nagpasya si Kwan na lumaban pabalik at pinakita na hindi siya ang tipo na madaling pagtripan. At isang araw nang nagtungo ang gang ni Mo upang saktan siya tinago nito ang kanyang sarili at gumawa ng sandata gamit ang papel at panulat at inatake ang tauhan ni Mo ng isa-isa at sa huli ay hinarap si Mo at pinatulog ito sa isang atake lang. At sa sumunod na araw dumating si Mr. Min upang makita si Kwan at sinabi sa kanya na ang kanyang ina ay nagpatiwakal. Pinakita rin ito ang death certificate ng ina ni Kwan kung saan kailangan ang pirma ni Kwan para payagan ng district office na ayusin ang funeral. Pinagbawalan din si Kwan na dumalo sa libing at sinabi ni Mr. Min kay Kwan na ginawa ito ng kanyang ina matapos natuyay nito ng publiko at ang balitang ito ay labis na sumira kay Kwan ngunit binisita siya ng kanyang ina sa pagtulog at binigyan siya ng isang yakap. At sa sumunod na araw naalala ni Kwan na hindi nito kailangan mamuhay bilang isang rapist at pinanggako nito sa kanyang ina na aalisin nito ang lahat ng asunto sa kanyang pangalan. Kaya inatake nito si Mo at sinaksak din ang kanyang sarili sa panahon ng paghaharap nila. At pagkaraan ng ilang sandali siya ay dinala sa ospital nang biglang nagising si Kwan at nagsimulang makipaglaban sa mga guard at itinutok nito ang isang matalim na bagay sa leeg ng chief guard at hiniling ang susi sa kanyang posas. Binigay sa kanya ito ng guard ngunit ang sasakyan ay naaksidente dahilan upang masugatan ang lahat sa loob. Nagawa ni Kwan na pakawalan ang kanyang sarili mula sa sasakyan at nang nasa labas ito ng kalsada itinutok ng guard ang baril nito sa kanya ngunit binitawan din ito na tila alam din ito na inosente ang binata kaya naman hinayaan niya itong makaalis. Nagtungo si Kwan sa kakahuyan at nagtago sa karamihan at nagnakaw ito ng ilang damit at nagpatuloy na tumakbo. Naging national emergency na mahuli si Kwan sa anumang paraan at sa kanyang pagtakas nakita ni Kwan ang dayuhang mag-asawa na sira ang kanilang sasakyan at nagmamadali ang mga ito upang makarating sa airport. Tinulungan sila ni Kwan na maayos ang kanilang sasakyan at bilang kapalit ay nakisakay ito sa kanila. Wala silang alam tungkol kay Kwan at malapit na silang umalis ng bansa kaya naman binigay nila ang sasakyan kay Kwan at hiniling na kunin na nito ang pera matapos na ibenta ito. Ginamit ni Kwan ang sasakyan at nagmaneho sa lungsod at nagtungo ito sa opisina ni Mr. Min dahil wala itong ibang mapupuntahan kaya naman nagtungo ito sa bahay ng abogado at naniniwala na maiintindihan ni Mr. Min ang sitwasyon. Binigay nito ang kwintas ng kanyang ina at sinabing susuriin ito ulit ang kanyang kaso at isiniwalat na nakipag-ugnayan na ito sa mga pulis. Nais nito na isuko ni Kwan ang kanyang sarili ngunit tumakbo ito bago pa dumating ang mga pulis sa lugar. At nang maglaon narating ni Kwan ang isang internet cafe upang tignan ang mga artikulo tungkol sa kanya. At sa lahat ng negatibong balita laban sa kanya nakita ni Kwan ang isang dokumentaryo na nagpapaliwanag na si Kwan ay maling inakusahan sa pagpatay na ito at pinapakita ng manunulat kung paano maaaring pinilit pinagsamantalahan ni Kwan ang biktima ng 2 beses at sinaksak ng maraming beses sa loob lamang ng 3 minuto ng kanyang pagbisita sa gusali. Inihayag din ito na halos lahat ng ebidensya ay nakakapagtaka at maling pinamalaan. At nang makita ang dokumentaryong ito nag-isip ng sandali si Kwan at ang katotohanan ang manunulat ay si Mr. Harry na madalas makipaglaro ng games kasama si Kwan. Samantala si Kwan ay tinawagan ni Mr. Harry na isa talagang babae sa totoong buhay na si Hee-wol na isa sa mga ka-teammate ni Kwan sa Resurrection. Sinabi nito kay Kwan na ang manager ng cafe ay tatawag ng pulis sa lalong madaling panahon kaya dapat na nitong iwanan ang lugar. At nang maglaon hiniling nito na makipagkita sa kanya sa isang kainan at matapos na magkita dinala nito si Kwan sa kanyang hideout sa labas ng lungsod.
At doon nakatira ito ng mag-isa at nagtatago sa mundo at bukod pa siya ay isang computer nerd at ginugugol ang kanyang oras sa harap ng computer. Gumawa ito ng masarap na pagkain para kay Kwon na mabilis kinain ni Kwon dahil sa labis na gutom nito. At hindi nagtagal dumating din ang iba pa nilang teammate na gustong tulungan si Kwon dahil sa pagtulong niya sa kanila sa laro ng madalas. Si Hee-woo ay nagsaliksik tungkol sa kaso at nalaman ng maraming irregularidad sa mga ebidensya at tinipon ng grupo upang tulungan si Kwon na linisin ang kanyang pangalan. Sinuri ng grupo ang kamakailang mga high-profile na krimen katulad sa kaso ni Kwon at mga security camera footage. Nakita ang isang particular na truck malapit sa lahat ng pinangyarihan ng krimen. Sinuri ni Hee-woo ang documentation ng truck na ito na nakarehistro sa isang junkyard. Kaya binisita ni Kwon ang lugar ng palihim at nakita nito ang dalawang lalaki dala ang malaking case sakay ng isang sasakyan. Kaya naman sinundan niya ang mga ito at narating ang isang gusali kung saan pumasok sila sa apartment ni Jun Young, isang kilalang aktor sa TV. At nakakagulat nakita nito ang bangkay doon sa malaking case na dinala ng mga lalaki mula sa scrapyard. At habang nagtatago sa sulok nakita ni Kwon ang grupo ng mga specialist na gumagawa ng crime scene sa apartment ng lalaki. Ginawa din peke ng mga ito ang fingerprints at naglagay ng mga buhok sa mats at marami pang iba. At lingid sa kaalaman ni Kwon ang apartment ay pinagmamasdan ng mga legislative na lalaki na siyang mastermind sa likod ng mga frame-up. Ang tunay na pumatay kay Jun ay ang anak na babae ng isang mayaman na negosyante na kilala bilang Chairman Shu na kumukuha ng mga tao upang makahanap ng scapegoat upang ang kanyang anak na babae ay hindi makulong dahil sa mga krimen nito. At pagkatapos nito pinakita na si Mr. Min ay may sikretong silid sa kanyang gusali na mapupuntahan lamang gamit ang kanyang facial recognition. At doon gamit ang napakalaking supercomputer na nakatago sa kanyang apartment nakita ni Min ang isang kandidato bilang scapegoat para sa bagong krimen ng anak ni Chairman Shu. At ito ay isang babae na nagngangalang Hyeon Jong na walang koneksyon kay Jun at namumuhay ng mapayapa at walang alam sa mga mangyayari sa kanya. Samantala kumuha si Kwon ang isang litrato mula sa apartment ni Jun at hiniling kay Hee-woo na iskan ang fingerprints mula dito at nais rin itong malaman kung sino ang biktima ni Min sa pagkakataon na ito. Samantala nagpadala si Min ng mga tauhan upang drogahin si Hyeon at kinolekta ang kanyang buhok at dugo na gagamitin nila upang gawing peke ang krimen. At nang maglaon hinikayat nila ang dalaga sa pamamagitan ng isang tawag ngunit si Kwon ay nakatap din sa tawag at kinilala ang boses sa tawag na kapareho ng nakausap nito sa internet cafe sa kanyang sariling kaso. At katulad rin ng sinasabing biktima ni Kwon ay pinatay rin ng isang mayamang kliyente at si Kwon ang ginawang scapegoat. At pagkatapos nito pinuntahan ni Kwon ang babae sa likod ng boses sa telepono at sinubukan niyang dakpin ang babaeng ito ngunit nakatakas ito sakay ng isang motorsiklo kasama ang misteryosong lalaki. At nang sinundan nito ni Kwon muling nagloko ang kanyang sasakyan at siya ay nahuli ni Mo na pinalaya ng mga lalaking nagmamanipula ng tala. At ngayon dinala ni Mo si Kwon sa isang abandonadong lugar at nagsimulang pahirapan siya at gusto nitong gumanti kay Kwon dahil sa pag-atake nito sa kanya sa bilangguan ngunit nagpadala si Hee-woo ng SWAT sa lugar at binanggit na ang presensya ni Kwon ay nasa lugar. Nakuha ni Kwon ang kalamangan sa eksena at tumakbo papalayo habang sinalubong siya ni Hee-woo at dinala ito sa ligtas. At habang nagmamaneho nagtaka si Kwon kung paano siya nakita ni Woo pagkatapos ay nakita ni Hee-woo ang isang tracker sa kwintas ng kanyang ina at napagtanto na si Min ay sangkot sa kaso at binigay ang kwintas sa kanya upang malaman kung nasaan siya. Itinapon ni Kwon ang kwintas kahit pa mabigat ito sa kanyang kalooban dahil ito na lamang ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanyang ina. At nang maglaon ang grupo ni Kwon ay gumawa ng isang drone at pinadala ito upang maskan ang gusali ni Min. Sigurado sila na mayroon itong isang high-tech na computer sa loob dahil nakakakuha ito ng sobrang impormasyon sa publiko. At sa kabutihang palad ang kanilang kutob ay totoo at nakita nila ang isang malaking computer sa kanilang scanner. Sinira din ni Kwon ang crime scene na ginawa ng tauhan ni Min sa apartment ni Jun kaya hiniling ni Min sa kanyang tauhan na linisin ang apartment at gawin ito sa ibang lugar. Sinira din ni Kwon ang sasakyan ng mga tauhan ni Min na may dala ng mga materyal para sa paggawa ng isang crime scene. Pagkatapos ay pinakita ang anak na babae ni Chairman Shu na nagtatago sa isang ospital at nagpapanggap bilang isang pasyente at nais na nitong lumabas sa lalong madaling panahon at para dito kailangan ni Min na tapusin ang kanyang trabaho kaya naman pinilit ni Chairman Shu si Min na kumpletuhin ang trabaho.
At nang ilipat ni Min ang crime scene sa ibang lugar, ginamit ni Kwon ang plano ni Min upang dalhin ang anak ni Chairman Shu sa pinangyarihan at sa paraan na ito siya ang lumabas na salarin. At sa lalong madaling panahon ang balita ay naging viral at ang plano ni Min ay nabigo ng husto. At sa kanyang apartment nakatanggap si Min ng tawag mula kay Kwon na sinabi sa kanya na siya ngayon ay mailalantad sa harap ng publiko. At si Min ay isang psychopath at natutuwa ito kapag mayroong isang tao na humahamon sa kanya. Sinabi nito na tinatamad na siya sa paulit-ulit na paggawa ng crime scene at ngayon siya ay nakakuha ng isang hamon mula kay Kwon kaya labis itong nasasabik. At habang nagsasalita si Min, pinutol ni Kwon ang telepono na labis ikinagalit nito, ngunit nang tumingin ito sa labas ang kanyang sekretarya ay wala ng buhay. Naiintindihan nito na isa itong bitag at ngayon si Kwon ay nasa kanyang apartment. Mabilis na tumakbo si Min patungo sa kanyang sekretong silid, ngunit inabutan siya ni Kwon mula sa likod at inatake siya ng malakas. Paulit-ulit niya itong binugbog sa loob ng kanyang hideout at doon sinuri ni Kwon ang computer ni Min at nalaman na maraming video ang paggawa ng peking crime scene. Pati na rin ang video ni Kwon ng peking pagpatay nito ay naroroon at nakita rin ni Kwon ang video ng kanyang ina na nagproprotesto ng mag-isa laban sa frame-up ng kanyang anak. At dito tumugon si Min at sinabi na hindi nagpatiwakal ang kanyang ina, ngunit pinatay ito ni Min dahil nagdudulot ito ng gulo sa kanila. Ang paghahayag na ito ay labis na ikinagalit ni Kwon at nagsimula nitong bugbugin si Min ng mas malala. At matapos nagalpihin, nagsimula nitong ilipat ang mga data ni Min kasama na ang surveillance footage ng kanyang mga biktima at mga call log gamit ang drive ni Hee-woo. At pagkatapos tumawag si Mo kay Kwon at sinabi nito papatayin niya ang grupo ni Kwon. Pagkatapos ay inihayag ni Min na si Mo ay nasa safe house ni Hee-woo at nahuli nito ang kanyang mga kasamahan. At kung hindi makakapunta si Kwon doon sa loob ng 30 minuto, lahat ng kasama niya ay papatayin ni Mo. At dahil hindi na makapaghintay na matransfer ang file, nagmadali si Kwon pabalik upang iligtas ang kanyang grupo at sa panahon ng kanyang pagmamaneho tinawagan ni Min si Kwon at sinabi na gagamitin nito si Hee-woo bilang isang scapegoat para sa kanyang susunod na operasyon. Kaya nagpadala ito ng mga espesyalista upang kunin ang DNA at iba pang ebidensya mula kay Hee-woo. At balik sa safe house, sinubukan ni Mo na barilin ang isa sa kagrupo ni Kwon, ngunit hindi niya ito tinamaan. Nang biglang namatay ang ilaw sa lugar at nakarating si Kwon sa tamang oras at sa kabutihang palad, ginulpi nito ang lahat ng lalaki gamit ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. At pagkatapos nito nagmadali ang grupo ni Kwon sa istasyon ng TV habang iniiwasan ang gang ni Mo at pati na rin ang mga pulis. At sa kanilang daan nalaman nila na minanipula ni Min ang media upang ipinta ang grupo ni Kwon bilang mga psychopath. At matapos na marating ang istasyon ng TV, ang iba pang miyembro ng grupo ay ginulo ang mga humahabol sa kanila habang nag-set up si Hee-woo ng kanyang gamit. At plano nitong ilabas ang katotohanan tungkol kay Min, ngunit kalaunan ang lahat maliban kay Hee-woo ay nahuli sa kamay ng mga pulis. Ang sasakyan ni Kwon ay napaligiran din ng mga pulis kaya lumabas siya dito habang nakataas ang kanyang kamay. Ang lahat ay pinapanood dito sa big screen at si Min ay masaya rin na makita ito, ngunit ang kanyang kasiyahan ay nagbago habang ang kanyang command center ay huminto at napagtanto nito na ang drive ni Hee-woo ay nasa computer pa rin niya. At ngayon ay natapos na nito ang kanyang trabaho sa pagpapadala ng data sa ere. At sa mga ebidensya na nakita sa computer ni Min, pinagsama-sama ito ni Hee-woo sa isang presentasyon at hinarang din ito ang regular na broadcast ng TV at nagsimulang ipakita ang mga katotohanan. At pinapakita ang pagkakasangkot ni Min at ng kanyang mga kliyente at kung paano nila nagagawang e-frame ang kanilang mga biktima. At bukod pa, ang kaso ni Kwon ay pinakita sa harap ng publiko at nang makita ang mga ito, napagtanto ng publiko kung paano sila nagkamali kay Kwon at lahat ng iba pang biktima na nakakulong sa mga oras na yun. At pagkatapos nito, sinubukan ni Min na tumakas sakay ng kanyang sasakyan, ngunit ang steering wheel ng sasakyan ay inalis ng grupo ni Kwon. At sa lalong madaling panahon si Min ay naaresto, bagamat lumalabas na mayroon pang nasa likod niya na nakatago pa rin sa publiko si Kwon at ang kanyang grupo ay malaya sa mga asunto at pinakawalan. Narating ni Min ang bilangguan at nakita ni Mo sa loob na labis ang galit sa kanya. At sa mga huling eksena, nagtipon ang grupo ni Kwon at masayang kumakain habang nag-uusap at inaalala ni Kwon ang kanyang ina habang nakangiti. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.